Hi guys! For today's video ay samahan niyo po ako magluto ng isa sa masarap na kakanin. Ito po ay pwedeng panghanda at pangnegosyo. At kung paano natin ma-achieve ang ganito kakinis at kagandang puto flan. Sa recipe pong ito ay isang bilao ang ating nagawa. Tara, simulan na natin. Ang una nating gagawin ay ang flan mixture. Dito, kakailanganin natin ng 15 pieces egg yolk, 1½ can ng condensed milk, and 1 cup ng Nestle cream or evaporated milk. Naglagay na rin po ako dyan ng 1 teaspoon vanilla extract. 500 grams po ang condensed milk natin sa isang lata, kaya ang nagamit ko po dito ay 750 grams. Haluin lang po natin hanggang sa makombine ang lahat ng ingredients. Pagkatapos naman isalain po natin ito ng 2 hanggang 3 beses. Pwede po kayong gumamit ng egg yellow na food color kung gusto niyo po na mas matingkad ang kulay. Pero ako po ay hindi na naglalagay. At pagkatapos po nating salain ay ganyan na po ang magiging texture niya. I-set aside po muna natin ito at gawin naman natin ang puto mixture. Dito ay kakailanganin natin ng 1/2 kilo all-purpose flour, 1 pack Calumet baking powder 50 grams, 1 pack ng Beer Brand Swak 33 grams, 2 cups ng white sugar. Haluin lamang natin ito para mag-mix lahat ng ingredients. Sa milk powder, pwede po kahit anong brand ang inyong ilagay at pwede nyo rin po itong gawing 2. At pagkatapos ay ilagay na natin ang 3½ cup ng water. Haluin lamang po natin ito ng dahan-dahan para hindi mag-bubbles, hanggang sa maging smooth na ang texture nito. Pagkatapos naman na ilagay na natin ang 1 piece egg white. At ganito po ang magiging texture nito, hindi malapot at hindi malabnaw. At okay na ang ating puto mixture, salain na natin ito. At ready na for steaming. Transfer ko na rin ang flan mixture para mas madali siyang ilagay sa puto molder. Mag-grease lang tayo ng oil sa puto molder para hindi dumikit ang puto flan. At simulan natin ang pag-steam. Gumamit na ako dito ng 1 tablespoon para maging equal size ang flan natin. Siguraduhin natin kumukulo ang tubig bago tayo magsalang. Lutuin natin ito ng 6 to 8 minutes sa mahinang apoy lamang. Ang laman po ng aking steamer ay 48 pieces, kaya magiging 2 salang po ako dito. At pagluto na po ang flan na isunod na po nating ilagay ang puto mixture. At para malaman ko po kung luto na yung flan, ay inaalog ko po yung steamer at pag nakita kong gumagalaw pa yung leche flan, ay nag-a-add pa po ako ng another minute para maluto po siya. Or mag-toothpick test po tayo. Sa puto naman po ay 10 minutes ang steaming time. Low to medium heat na po ang apoy niya. Pagkaluto naman po ay ina-unmold ko na siya habang mainit pa. Ganyan lang po ako mag-unmold, pinipress ko lang po para humiwala yung puto flan sa molder. Minsan po kasi pag malamig ko nang in-unmold, dumidikit na po yung puto flan. At i-steam na po natin yung natirang mixture kanina. Dito po sa ating recipe ay nakagawa ako ng 96 pieces. Tingnan nyo naman po kung gaano kaganda yung ginawa nating puto flan. Yung puto mixture po natin ay pwede din po natin gawing pancake. Napakasarap din po niya. Palamigin lang po natin ito ng 10 to 15 minutes at ilagay na po natin sa bilao. At yan na po ang nagawa nating puto flan. Sana po ay marami kayong natutunan. At marami pa po tayong recipes na i-share sa inyo na pang negosyo at pwede din yung pagkakitaan. Sana po ay makatulong ito sa inyo para makapag-umpisa ng panibagong hanap buhay. Bali ang nagawa po natin dyan lahat ay 96 pieces. Ang nailagay po natin sa bilao ay 95 pieces. May natira pong 1 piraso. Sana po ay nagustuhan niyo ang recipe natin today at huwag niyo po sana akong kalimutang i-follow. Thank you guys for watching. Bye!